Ngayon mga kababayan, kakapasok lang na balita, maganda po itong pag-uusapan natin. Chess Escudero, no? May buwelta kay Sara Duterte. Kung bakit puro ito reklamo at bakit nagrereklamo itong si Sara Duterte sa Armed Forces of the Philippines. No? Kung bakit daw ganun-ganun na lang ang ginawa ng Armed Forces of the Philippines na nakipag-coordinate daw ang AFP sa PNP sa pagtugis ng kanilang tatay, ng tatay ni Sara. So ito po mga kababayan, nag-react po, no? Meron po kasing interview itong si Chess Escudero ng Philippine Star. Ayan, ng Philippine Star, tinatanong siya ng reporter na kung saan ano pong masasabi mo, Mr. Senate President Chess Escudero, patungkol nga sa apila, no, sa pag-aapila ni Vice President Sara sa Armed Forces of the Philippines. So, ito po, may buwelta si Cheese. Hindi daw niya maintindihan kung bakit ganun, no, yung reaksyon ni Sara at bakit ganun puro na lang daw reklamo. Oo, so ito na. Oh, parinigan na ito. Nako, parang kumakambyo si Cheese ngayon ah. Oo, malapit na kasi. April, May, June. Oo, sus ko. Ito na. Vice President sabi sa virtual appearance niya, inuna niya yung kawalan daw ng action at what do you mean by that? So, mga kababayan, ang interview dito ng reporter ay pinuna daw ni Sara Duterte na bakit daw ang Armed Forces of the Philippines or ang AFP ay wala daw aksyon nung inaresto daw ang kanyang tatay. Na which is, bakit magkakaroon ng aksyon ang Armed Forces of the Philippines nung inaresto si Digong? Wala naman ang power si Digong. Bakit? Hindi porkit si Digong ay dating presidente ay may right si Digong na protektahan ng Armed Forces of the Philippines. Bakit? Ang Armed Forces of the Philippines, sumusunod lang sila sa utos ng nakakabuti. Hindi po sila sumusunod sa utos ng wala sa power. Di ba? So ito po ang react ni Cheese Escudero. Pakinggan po natin. Alam mo, hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Maliban sa ito'y patuloy sa pagpapatuloy ng tila mensahe na common sa kanila na umaapila palagi sa sandatahang lakas sa anumang level, anumang issue, anumang kaganapan. Dahil hindi ko rin maunawaan kung ano yung apila niyang sinasabi kaugnay nun na yung Presidential Security Command daw ay under ng AFP. Pero anong gusto niyang palabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang pulis? Klaro, law enforcement operation yon na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwedeng palaga naman na lumaban ang AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. Bakit ba natin pilit na pinag-aaway yung dalawa? Ulitin ko, marahil bahagi lamang ito sa constant na apila ng kanilang panig kaugnay sa Armed Forces of the Philippines. Nakampihan marahil sila o magkaroon ng posisyon o paninindigan sa ilan sa mga issue na involved sila. So, sir, pinoint out din na yung video more early. Well, ulitin ko, ang tila pilit nilang dinadamay ang sandatahang lakas sa iba't ibang issue na hindi naman dapat talaga at wala namang issue. Dahil facility man yan ng police, facility man yan ng sundalo, facility man yan ng executive branch o ng kongreso, ang law enforcement operation ay law enforcement operation pa rin. So, yun nga parang gusto nila sumali ang AFP. Pero kayo, sir, saan ba dapat tumayo ang AFP sa sitwasyon? Hindi dapat mangampi ang AFP kanino man. Dapat tumayo sila sa likod ng chain of command at ng saligang batas sa ilalim ng commander-in-chief natin. At hindi para sa kanilang maglaro ng politika at pumabor sa isang kulay o kabilang kulay man. At sana, tigilan na rin yan ng magkabilang panig kaugnay sa panunuyo sa ating sandatahang lakas dahil hindi natin gusto na sila'y manghimasok kada na lamang may hindi pagkakaunawan ang mga politiko sa ating bansa. Hindi nila trabahong maging referee sa anumang issue political sa ating bansa. 'Di ba? Narinig nyo mga kababayan? Yun po ang reaksyon ni Senate President Chess Escudero na bakit daw ang kampo ni Sara Duterte or ang mga Duterte ay lagi na lang dinadamay ang EFP, no, or Armed Forces of the Philippines kung meron silang hindi magustuhan kay Pangulong Bongbong Marcos. Na kung naalala nyo po noon mga kababayan nung meron pong talumpati itong si Digong sa isang rally,
no, sa Davao na ang sabi niya, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon si Bongbong Marcos. Kayong mga kasundaluhan, kaya nyo ba? Bakit? Actually, ito ha, sa ginawa kasi ni Digong, nitong mga Duterte, ano to rebellion ang ginagawa nila, pagre-rebuilde sa administrasyon, pagre-rebuilde sa ating bansa. Bakit kailangan nilang i-convince or hihikayatin ang Armed Forces of the Philippines na magalit sa administrasyon? Actually, ang Armed Forces of the Philippines, sumusunod lang sila sa kung anuman ang utos at kung sa anuman ang nasa ikakabuti ng ating bansa together with the Commander-in-Chief na si Pangulong Bongbong Marcos. So kung ako ang PNP, kung ako ang AFP or ako yung sundalo, bakit ako makinig kay Duterte? Hindi naman na si Duterte ang aming amo. 'Di ba? Isipin ninyong mabuti, mga loyalista, mga kakamping at mga bobong DDS. Isipin ninyong mabuti. Bakit nga ba susunod ang mga sundalo kay Duterte samantalang si Duterte hindi naman presidente? Malamang sa malamang ang mga sundalo doon sila makikinig kay BBM kasi si BBM ang current president in this Republic of the Philippines. Bakit mananatili tayo sa isang bulok na mangga kung meron namang mangga na bagong hinog at bagong harvest? 'Di ba? Kayo mga Pilipino, tatanungin ko kayo, bakit kayo mananatiling kumain ng bulok na kamote kung meron namang bagong harvest na kamote? 'Di ba? Huwag niyong maliitin ang Armed Forces of the Philippines at huwag niyong diktahan kung ano man ang nasa kanilang sinunod, kung ano man ang nasa kanilang alituntunin. Bakit? Sa mga hindi po nakakaalam, once po na manghihimasok ang Armed Forces of the Philippines or militar sa ating konstitusyon or sa ating batas, no? At once na gumalaw sila at once na manghimasok sila, magulo po 'yun. No, meron po tayong tinatawag na kudita. So once na pag napuno ang Armed Forces of the Philippines, manghihimasok sila sa gulo at guguluhin nila ang ating palasyo, magkakaroon po ng tawag doon kudita. So pag nagkukudita po, under batas militar po tayo or military law ang masusunod. Na which is nangyari yan sa Myanmar. Bakit? Sa gulo ng dalawang panig ng politician, dalawang magkalaban na president aspirant, hindi nagkakasundo, siraan sa kabila, sinira ng sinira, nabuisit ang armed forces nila, hindi na magustuhan ang kanilang ginagawa, so nagkudita. Tinitik over ng armed forces ng Myanmar ang kanilang bansa dahil sa hindi pagkaunawahan at hindi pagkasundo ng dalawang panig sa kanilang bansa, mga namumuno sa kanilang bansa. Nag-away po kasi ang president at ang prime minister sa kanila. So ngayon, hindi nagustuhan ito ng kanila, military sa kanila, so tinitik over ng military ang kanilang country. So under martial law po sila, accordance with the military law. Oo, so yun po ang nangyari. So dito sa ating bansa, actually, hindi naman po si Pangulong, alam nyo naman po mga kababayan, maskin mga DDS, alam po ng mga DDS yan, na never kayong nakarinig mula sa bunganga ni Pangulong Bongbong Marcos na binantaan ang mga Duterte. Never din po kayong nakarinig mula sa bunganga ni Pangulong Bongbong Marcos na pinagmumura ang mga Duterte, which is kabaliktaran. Ang mga Duterte po ang nagbanta at ang mga Duterte po ang nagmula sa kanila. Meron pang ang isa dyan, yung mayor ng Davao na kapatid din ni Sara at anak ni Digong, na kung saan sinumbatan ang Pangulong Marcos at ang sabi, pinalibing ang tatay mo ng tatay ko, pero yung tatay ko, pinakulong mo, putang ina ka. So minumura. So si Lisa Marcos, si Martin Romualdez at si BBM, ganun din ang ginawa. Minura din ni Sara at higit sa lahat, ganon din ang ginawa ng tatay nilang si Digong na kasalukuyang nakakulong ngayon sa ICC, minura at tinawag pang weak leader, bangag or adik ang Pangulo. So, kung meron mang dapat sisihin dito, dapat lahat po ng mga Duterte ay mag-exile na po sila. Paalisin na sila sa ating bansa. Sila pong nagkukos ng gulo, hindi po ang mga Marcos. So yun lamang po, wala pong sapat na basihan o dapat gawin ang EFP na magkaroon sila ng panghihimasok sa gulo sa politika kasi hindi naman po nanggugulo ang ating presidente, no? Bagkus ang mga nanggugulo lang po ay yung mga wala sa power at yung mga bulok na kamote. Kayo mga Pilipino, naisin niyo bang kumain ng bulok na kamote kung meron namang bagong harvest na kamote?
So, syempre, doon ako sa Bagong Harvest kasi ang bulok na kamote, mabaho po yun. Amoy ngipin na bulok po yun. So, yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.